Praise the Lord! Blessed na blessed! Tunay nga pag ang Panginoon ang kumilos sa ating mga buhay, talagang ang pagpapala ng Panginoon ay pangat ng pangat at palagpas ng palagpas sa atin pong mga inaasahan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pinagpalang hapon sa lahat ng nanonood ngayon. And of course, sa atin pong Pastor Dong and Pastor May, sa lahat po ng bumubuo ng DLS, kung wala po kayo ay wala po ang programang ito at hindi makakapagpatuloy. At of course, sa atin pong kabuuan ng The Hub Family, saan man kayo nadudoon, saan mang bansa, magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang lahat ng kaabangers, saan man sa mundo, merong kaabangers, magandang hapon po sa inyo. Hello at kaway-kaway po sa inyo pong lahat. And of course, hindi po natin makakalimutan ang bigay ng Diyos para maging kabiyak ng puso ng inyong lingkod. Ang nag-iisang may bahay sa akin pong buhay at sa aking puso, walang iba kundi si Pastora Jo Hernandez. Sa aking mga anak, kay Kem at kay Jane, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At of course, sa aking ina na walang sawang pagsuporta, ang aking pong Mami Selly. Hindi ko rin po makakalimutan ang bumubuo ng aking pong spiritual family, ang pamilya Libita dito sa Bawan, Batangas. Kaway-kaway, mga Levites, mga Libita. Magandang hapon sa inyong lahat. At binabati ko lahat ang mga taga dito sa Batangas, ang mga Batanghenyo. Isang magandang hapon sa inyong lahat, bagamat pagkaalinsangan at pagkabanas-banas din pero lasap na lasap ang pagpapala ng Diyos, lalo na sa lahat na nakaantabay sa ating mga pinagpupulungan. Nawa ay gayon din diyan sa inyong kinalalagyan dahil alam kong iisa ang Diyos. Iisa ang Diyos dito, iisa ang Diyos diyan, iisa ang Diyos na ating sinasamba, at ang Diyos na makapangyarihan. Iisa lamang ang salita ng Diyos sa ating pag-aaralan. Kung nag-a-agree kayo, type Amen. At kaway-kaway po sa lahat ng mga humahabol, nanonood, binabati natin ang mga naka-check-in ngayon dito po sa ating pong live. Nakita ko kanina, nakapasok na po dito si Helen Baculi, si Mary Ann Ramos Murcia, si Gina Baculi, Erlinda Murcia, Lalin Pawang, si G. Perez, si Linlin Alvar, binabati natin si Melody de Guzman, at si Zen, praise God. Pinabati po natin ang lahat po ng mga naka-check-in ngayon at naka-login po dito po sa atin pong Facebook Live. So magandang hapon po sa inyo pong lahat. Araw na naman ng Lunes, panipula ng araw ng isang linggo. At tayo naman po ay muli start natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon para po tayo tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos sa atin pong mga buhay, tuloy-tuloy ang paglago, sama-sama mag-aaral ng kanyang salita at sabay-sabay na lalago at magiging matibay ang paninindigan sa ginawa sa buhay natin ng ating pong Panginoon. Okay, bago po tayo magsimula ng ating pong pag-aaral, pwede po bang maaniyahan muna tayong lahat ay yumukot, pumikit, tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat. Kayo po'y aming pinapupurihan, O Lord. Sa programang ito, magi Panginoong sa buhay ng bawat isa, wala kami Panginoong kinikilalang ibang Diyos na dapat mataas, kundi kayo lamang. Ilukluk mo nga po ang iyong sarili, O God, sa iyong trono. Habang sa aming kalagitnaan naman ay kikilos po ang iyong Espiritu, upang sa ganon, Panginoon, ay mangusap sa amin, upang sa ganon ay maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong pagkilos sa amin pong mga buhay. Binubuksan namin, Panginoon, ang aming puso, ang aming kaisipan, upang malaya kang makapaglahad ng iyong kalooban. Maraming salamat saan man po kami naruroon. Nakikinig man kami, Panginoon, sa aming tahanan. Nakikinig man kami, Panginoon, sa amin pong mga trabaho. O saan man lugar kami naruroon. Isa po lamang ang alam namin, O God. Kayo po'y makapangyarihan. Kaya mo kaming abutin. Kaya mong kumilos ngayon sa amin pong kalagitnaan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Maraming salamat, aming Ama. Maraming salamat, Panginoong Kristo. Maraming salamat, O Holy Spirit, sa iyong pakikiisa at pagpatnubay sa amin ngayong umaahapong ito, O God. Maraming salamat, inaasahan po namin ang bukas na langit
At Panginoon, dinadalangin din namin, O God, kung saan man naroroon si Pastor Dong, si Pastor May, O God, ang iyong pag-iingat, ang iyong biyaya, ang iyong Panginoong pagpapala upang sa gilay maging pagpapala saan man sila naroroon, O God, ay patuloy mong igawad sa kanila. Ang kalakasan ng katawan, restoration, Panginoon, ng kanilang lakas, O God, ay patuloy mong igantimpala, Panginoon, at ipagkaloob sa kanila sa pangalan ng Panginoon Kristo. Thank you, Father. To you all the praises, to you all the glory. In Jesus' name we pray. Shall we all say, Amen and Amen. Kung handa na po tayo sa makinig ng salita ng ating Panginoon, i-type nyo lamang po dyan, handa na ako. Ano po? So ngayon nga po tayo po mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. At ang pag-aaralan natin ay fear not. Dalawang kataga o dalawang salita na atin pong pag-aaralan na malimit, lalo't higit sa mga Kristiyano, inuusal natin, ano po, fear not because it was commanded to us by God. Kaya lamang sa kabila ng atin pong pag-declare ng fear not, kapag dumadating tayo sa sitwasyon, kalimitan po'y nakakalimutan natin ang mga katagang ito at napapalitan ng hindi man natin inuusal na nangyayari sa atin ay natatakot tayo. Takot ako, pero mahirap po yung aminin. Ano po? O konting taong umaamin na siya'y takot. Pero yung pong kataga na fear not ay ikinuman sa atin ng ating Panginoon. Hindi po para sa ganun ay wala tayong takot sa ating pong sarili na taglay. Ang ibig sabihin po ng katagang fear not, kaya ito ikinuman sa atin, ay hindi po absence ng takot, kundi sa kabila ng sitwasyon na ikaw ay magkakaroon ng takot sa iyong damdamin, sa iyong emosyon, ay meron kang kapasidad na tingnan na merong isang Diyos na bumaback up sa iyo, isang Diyos na merong kakayanang ikaw ay tulungan, isang Diyos na kaya kang salbahin sa iyong kinasasadlakan, isang Diyos na kung saan ay back up mo. At kapag siya ang kumilos at ikaw na may sumusunod sa kanyang kalooban, handa niyang buksan ang kalangitan. At pag sinabing back up mo ang bukas ang langit, back up mo ang kalangitan na kung saan ay susuporta sa iyo upang sa ganon ay mapagtagumpayan mo ang iyong takot. Ano po? Ano ba ang ibig sabihin ng word na fear? Fear is an unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. So nagkakaroon ka ng takot at ito'y hindi maganda sa pakiramdam ng tao. Dahil doon sa kanyang emosyon ito tumitira. Ano po? Ang tinitira nito ang emosyon natin kapag ikaw natakot, ano ho? Laging ang pakiramdam mo ay merong masamang mangyayari at meron kang palagay, meron kang awareness ng kapahamakan. Ano po? At ito'y hindi maganda sa pakiramdam. Ito minsan ang gumugupo sa atin upang ang ating kumpiyansa ay hindi ho maitayo. Hindi tayo makapagpatuloy, maduwag tayo. Even yung ating self-esteem po ay papurulin nito at magkaroon tayo ng low esteem. Ano po? It is an anticipation of the possibility that something unpleasant will occur. Ano po? Ito yung iyong pagpapalagay. Pero yung pagpapalagay po natin ay pwedeng mapalitan. Ano? Mapalitan kapag meron kang assurance na isasalba ka ng Diyos. So kinakailangan yung assurance mo doon sa ating Panginoon ay mas mataas kaysa sa anticipation mo na meron pong mangyayari o paparating na hindi maganda. Sapagkat sa kabila ng mga bagay na hindi maganda, ay pwede mo namang makita, ano po, na ang kamay ng Diyos ay kikilos sa mga sitwasyong hindi maganda upang ang iyong nararamdaman ay mapalitan ng kasiguraduhan. At kapag sinabi hong not, kasi sabi dito ay fear not, ano po, yung iyong nararamdaman, dapat hindi yun ang iyong maramdaman dahil meron kang assurance. Pag sinabing not, used as a function word to stand for the negative of a preceding word or group of words. So, ibig sabihin ay merong negative word, yung fear, at ang sabi doon, kinukontra nito, not. Ang ibig sabihin ay huwag kang matakot.
Sa kabila ng iyong takot, ay huwag kang matakot. Ano po? Bakit? Nawawala lang naman po yung takot natin kapag meron po tayong siguradong susuporta sa atin. May backup tayo. Ano po? May magsasalba sa atin. Kung ikaw'y lulusong sa dagat, hindi ka marunong lumangoy, meron kang salbabida. Kapag hindi ka marunong lumangoy, may salbabida ka, meron ka pang kasamang marunong lumangoy. Hindi lamang marunong lumangoy, dalubhasa na sumagip ng mga nalulunod. So sa ganung paraan, ikaw ay nagkakaroon ng tinatawag na assurance. Ano po? So, pero bakit kahit sabihin mong fear not at malimit mong narinig itong ikinukuman, ano po, ay takot ka pa din? The statement fear not is not the absence of fear. Ano ho? Pero ito pong fear not is about trusting God. Pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Ano po? So ngayon, pag-aaralan natin ito dahil sa salita ng ating Panginoon, lalo especially sa Old Testament, ano ho, maririnig po natin yung binabanggit ng Panginoon, binabanggit sa kanilang panayam sa ating Panginoon, even ang mga propeta, binabanggit po ito. Ano po? Sabi ng Panginoon kay Jacob, fear not. Sabi ng Panginoon kay Joseph, fear not. Sabi ng Panginoon kay David, fear not. Ano po? Huwag kayong matakot. So, ibig sabihin ay naroroon ang presensya ng takot, pero ina-assure ng ating Panginoon na huwag kayong matakot dahil andito lang ako. Sa panahon naman natin ngayon, ano po, alam natin kasama natin ang Diyos. Alam natin tayong mga mananampalataya ay may Diyos na inaasahan. Pero bakit kapag dumadating pa rin ang sitwasyon, lalo na kapag ang tinamaan ng sitwasyon unang-una sa atin ay ang ating emosyon, hindi pa rin natin maialis na tayo ay natatakot. Minsan, iba't ibang klase ng takot na meron tayo. So tanong ko lang, ano ba kinatatakutan ninyo? Pwede bang i-comment natin dyan, ano ba yung kinakatakutan mo? Wala kasing masamang umamin ng iyong kinakatakutan. Ano po? Sapagkat lahat ng tao ay meron pong kinakatakutan. Ang tanong lamang ay, yung iyong pagkatakot ba ay napapalitan ng mas mataas na level ng pagtitiwala sa ating Panginoon? Ano po? Maraming natatakot na mag-crossover. Ano po? Pag sinabi mag-crossover, merong isa pong aspeto ng buhay natin na dapat tayo maka-crossover. Yun bang yung iyong sarili? Ano po? Yung iyong sariling gusto. Mag-crossover ka na ang pangungunahin mo sa sarili mo ay hindi yung iyong gusto. At ang papangunahin mo sa sarili mo ay yung gusto ng Diyos. Maraming tao takot na i-let go ang kanyang sarili, ang kanyang sariling naisin, ang kanyang sariling plano, ang kanyang sariling kalooban, ano po. Pero ang Diyos, plinano na niya matagal na. May assurance tayo sa Kanya. Ano po? Gayon din naman, maraming tao ang natatakot ng abandonment. Sapagkat meron ng mga karanasan na iniwan ng kanilang magulang, iniwan ng kanilang tatay, iniwan ng kanilang nanay, iniwan ng kanilang mga anak, iniwan ng kanilang mga boyfriend, iniwan ng kanilang mga girlfriend, ano po, minsan na pagkaisahan, okay? Yung feeling ng ikaw ay nag-iisa. At ang feeling mo talaga minsan ay ikaw na lang, na nakakalimutan natin dahil sa sitwasyon na sabi ng Diyos ay hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Ano po, minsan dahil ng sitwasyon, nakakalimot tayo. Okay? Yun din pong feeling to be identified. Sometimes, naghahanap tayo ng identity. Ano po, kanino ko ba ma-assure ang sarili ko, yung identity ko? Pero takot naman tayo na ma-identify na born again tayo, na Kristiyano tayo, na nag-church tayo doon sa church ng mga born again. Ano po? So minsan, yung identity na yan, hinahanap natin but we are so afraid to expose our true identity that we have found in our Lord Jesus Christ. Kaya nga minsan, kapag sa church, ang lakas nating magsabi ng, Hallelujah, praise the Lord, thank you Lord.
Pero kapag nasa sa labas tayo, ang ganda ginawa ng ating Panginoon. Minsan yung praise the Lord ay sa sarili na lamang natin sinasabi. Sa isip natin, praise the Lord. Hindi natin masabing, praise the Lord. Bakit po? Natatakot tayo. Pero malimit, hinahanap natin ang ating identity. Ano po? Yung fear na lumabas sa comfort zone. Kasi nga, pastor, safe na ako dito. Secured na ako dito. Bakit naman ako lalabas pa para mahirapan ako? Ba't naman ako lalabas pa para itest ako? Well, yung pagiging ilaw, hindi mo magagamit ang liwanag nito kung ikaw ay wala sa dilim. Ano po? Yun din pong pagiging salt o pagiging asin. Hindi mo mararanasan o hindi mo masaserve ang purpose kung sa loob ng isang lalagyan ang kasama mo ay puro asin. Kinakailangan siyang ilagay doon sa pagkain o ilagay sa isang bagay para maging preservative para yun pong purpose ay maganap at mangyari. Ano po? Sa loob ng church, yung iyong kapatid sa Panginoon, hindi mo na maaakay sa Panginoon dahil nasa sa Panginoon na. Pero natatakot tayong lumabas para yung mga hindi pa mananampalataya, yung mga bagay na hindi natin dati ginagawa, ay gawin naman natin upang ang tunay na layunin ng Diyos sa buhay natin ay ganapin natin. Ano po? Natatakot tayo to go or step to the unknown. Yung ikaw ay humakbang sa mga bagay na hindi mo alam. Ano po? Mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Imagine dati kapag meron kang kaibigan, ang ginagawa mo lamang sharing ng kung ano-anong bagay, nagkikwentuhan kayo, nagtatawanan kayo. Pero na hindi mo pa nasubukan na i-share si Jesus. Takot kang gawin ang isang bagay na hindi mo pa dati ginagawa. Yan nga ang reason kung bakit po tayo merong church. Para turuan tayo na sumunod sa Panginoon. At yung pagsunod sa Panginoon is for us to experience the things that we have not done before para ma-stretch tayo. Ano po? So wag kang matakot na mag-step sa mga bagay na hindi mo nalalaman sapagkat yung mga bagay na hindi mo pa alam ay handang ipaalam ng Diyos sa iyo para magkaroon ka ng kumpiyansa at mawala ang takot mo. Ano po? Yun pong fear of being irrelevant. Yung feeling mo wala ka ng saysay, wala ka ng importansya. Kaya maraming tao ang nahihirapan minsan na kapag pumunta sa church, ayaw ng mga kaibigan, ayaw mo na rin mag-church kasi kapag pumunta ka, mawawalan yung saysay mo sa mga kaibigan mo. Mawawalan ka ng importansya. Pero ang totoo dyan, sa harapan ng Diyos, importante ka. Because Jesus died for you. At dapat ang pagtitiwala at pagtingin mo sa ating Panginoon ay ganoon na lamang. Bakit? Sapagkat ang Panginoon minahal ka nung hindi ka pa kamahal-mahal at may plano siyang maganda para sa iyo. Mahal ka talaga ng Lord. Yes, ikaw nga na nakikinig ngayon, mahal ka talaga ng Lord. Ano po? Kaya hindi ka dapat mawalan ng tiwala, ng pag-asa, at sa ganung paraan kung meron kang tiwala at pag-asa, unti-unti ang takot mo ay mapapalitan ng kasiguraduhan na tatayo sa iyo, alin, ang tunay na pananampalataya na walang inuurungan. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Ano po? So sa Isaiah chapter 41, verses 8 up to 10, ang sabi po dito ay ito, "But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, descendant of Abraham, my friend. You whom I have taken from the ends of the earth and called from its remotest parts, and said to you, you are my servant. I have chosen you and not rejected you. Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand."
Yan po ang salita ng ating Panginoon na ating ninilayin at ating pong pag-aaralan ngayong hapon. So nawa, ang bawat isa sa atin ay patuloy pong makinig, upang sa ganon, meron tayong ninilayin, meron tayong babalikan, at meron tayong panghahawakan. So praise God. So sabi doon, fear not. Bakit daw hindi tayo dapat matakot? Number one, fear not because God declared your nature. Naideklara na ng Panginoon ang iyong nature. Nasabi doon, nung una, ang ating pong nature ay sinful nature, pero ngayon, ang ating Panginoon ay sinasabi, itong mga bagay na ito. Sabi sa verse 8, sa binasa natin kanina sa Isaiah chapter 41, ang sabi dito, but you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, descendant of Abraham, my friend. Una sabi doon, pinili ka ng Diyos. So talaga kapatid, hindi ka basta taong ordinaryo na masasabi, pero wag mo rin namang sasabihin na ikaw ay special na ikalalaki ng ulo mo. Ang importante dito, dapat alam mo na ang Panginoon ay nagdeklara na ikaw ay pinili niya. At yung word na descendants of Abraham, my friend, yung descendants of Abraham, ang ibig sabihin ay isinama ka ng Panginoon. Saan? Doon sa pagiging lahi, pagiging lipi ni Abraham. Pastor, Gentiles tayo. Merong genealogy sa Abraham. Pero ito ang sinasabi ng Romans chapter 9, verse 6 to 7 and 8. But it is not as though the word of God has failed. For they are not all Israel who are descended from Israel. Hindi daw lahat ng Israel ay descendant ni Israel. Nor they are all children because they are Abraham's descendants. At hindi rin sila mga anak dahil sila ay galing sa lipi at dugo ni Abraham. But through Isaac, your descendants will be named. Sa pamamagitan ni Isaac. Hindi sa pamamagitan ng kagustuhan ng tao, kundi sa pamamagitan ng kagustuhan ng Diyos, sa pamamagitan ng promise ng Lord kay Abraham na itong si Sarai ay hindi magkaroon ng anak. Pero nag-promise ang Lord. At sabi doon, through your Isaac, your descendants will be named. Sa pamamagitan ni Isaac, papangalanan ko ang tunay na descendants mo. Hindi sinabi doon isisilang sa pamamagitan ni Isaac. Yes, ang bansang Israel isinilang sa pamamagitan ng dugo. Pero sabi ng ating Panginoon, papangalanan ko. Hindi lamang sa pamamagitan ng dugo. Verse 7, nor are they all children because they are Abraham's descendants, but through Isaac your descendants will be named. Verse 8, that is, it is not the children of the flesh who are children of God. Wow. It is good news for us Gentiles sa mga mananampalataya ngayon sa ating panahon. Bagaman tayo'y hintil, hindi kabilang sa bayang pinili at hinirang ng Diyos. It was also given to us. Na tayo ay ma-consider bilang anak ng Diyos. At eto matindi, ang sabi dito, but the children of the promise are regarded as descendants. Yung pong children of promise are regarded as descendants. At yung children of promise is not by blood of men, nor the genealogy of men, but ang promise ng ating Panginoon is in the Spirit. That's why tayo sa panahon ngayon, ang mga nanalig sa ating Panginoon at isinilang na muli sa Espiritu, they are the promised. They are the sons of promise, children of promise, and they are descendants of Abraham as well. That is good news. So bakit ka matatakot kung sinasabi ng ating Panginoon, hindi ka lamang inianak sa nanay mo, hindi ka lamang anak ng tatay mo,
kundi ang sabi ng ating Panginoon, kasama ka doon sa promise ng Lord na kanyang magiging anak in the Spirit by faith. Ano po? We are children of promise. Kaya i-comment mo dyan, anak ako ng Diyos. Hallelujah. Anak sa ipinangako. At matindi yung ipinanganak dahil sa pangako, dahil yung pangako na yon, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. Ang pagiging anak ng Diyos natin, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. Ano po? Kaya matindi ito kapag nalaman natin at na-realize natin, sabi kasi na marami, anak ako ng Diyos, pero parang baliwala lang eh. Hindi mo pinaninindigan eh. Yung right mo, yung karapatan mo ng pagiging anak ng Diyos, hindi minsan natin mapanindigan na anak ako ng Diyos. Hindi naman po sa side na magmamalaki ka, hindi sa side na magiging hambog ka. Ano po? Kundi sa side na meron kang karapatan that you know in you that something was placed by God in us. Ano po? Kaya ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 9, but you are a chosen race. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ano po? Na tayo po ay pinili ng Diyos. You are a chosen race. Kung noon sa Old Testament ay may sinasabi ang ating Panginoon, but this time it is in the New Testament na ang mga nananampalataya sa ating Panginoon, you are a chosen race. Pinili ka ng Diyos. At kung pinili ka ng Diyos, may plano ang Diyos, hindi pipitsugin ang buhay na binigay ng Panginoon sa iyo. May gagawin ang Panginoon sa iyo. If you allow God, ang Panginoon gagamitin ka talaga. Ano po, maglilingkod ka talaga at ang buhay mo ay magiging iba. Bakit? Binago ng Lord ang nature mo. Wala na ang sinful nature. Ano po? Ang sabi doon, you are a chosen race. So, ang pinag-uusapan dito ay ang mga mananampalataya. Hindi na po yung by family. Hindi na po yung genealogy ng blood. Bakit? Kasi pwede nga yung blood mo, yung nature mo, pinanggalingan mo, like Levi, ano po, siya'y pumatay. At sabi doon, kinurse ng Lord ang anger nila. Hindi maganda ang pronouncement patungkol sa kanila ng kanilang ama na si Jacob. Ano po? Pero dahil sa sila'y nanindigan sa ating Panginoon, they give their all to God. Nung papiliin ng Panginoon si Moses, sino ang nasa side ko dahil may mga tumalikod na at iba na ang dinidiyos, lahat ang buong lipi ni Levi ay pumunta sa side ni Moses. Ang ibig sabihin, sa side sila ng Lord. Ano po? So kung yung nature nila dati ay hindi maganda, kayang baguhin ng Panginoon. Pumula doon sa pumapatay at nagre-rebelde at nagre-revenge. Ano po? Pinalitan ng Panginoon ang kanilang nature that they become servants of God, even receiving the life covenant from God. Dahil nanalig sila at may ginawa sila. Tayo rin naman po sa New Testament, nanalig tayo sa ating Panginoon, may ginawa tayo na pananalig sa Diyos. At ang sabi doon, tayo isinilang na muli at ang pagkasilang ay hindi sa pamamagitan ng kagustuhan ng tao, hindi rin sa pamamagitan ng will ng tao, kundi hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng tao, ng laman ng tao, kundi sa pamamagitan ng kagustuhan ng Diyos, and it is in the Spirit. Kaya nung isilang na muli tayo, God changed our nature. Nasabi nga dito ay, you are a chosen race, a royal priesthood. Kayo ay mga pari na kung saan ay katulad ng mga Levita, na dala-dala ninyo ang presensya ng ating Panginoon, na kapag kayo ay dapat nakikita ng iba, ay nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos na nagmamanifest sa iyo.
Not just by praying other people na sila ay pinagagaling ang may sakit. Hindi lamang ho yun. Na kapag ka ikaw ay kaharap nila sa pananalita mo, sa pananindigan mo, sa pamumuhay mo, kitang-kitang dala mo ang presensya at sinasamahan ka ng presensya ng ating Panginoon. That nature, binago ng ating Panginoon. That's why maraming tao, pagka lumalapit sa ating Panginoon, binabago ng ating Panginoon ang buhay. Kaya lamang, ang kumpiyansa natin, minsan mababa. Hindi nagsisink in sa atin. Ano po? So sabi dito, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Inalis talaga tayo ng Panginoon sa kadiliman. At kung merong liwanag, walang batik ng kadiliman ang meron doon, even the shadow of darkness, wala kapag ang pumasok sa atin ay ang kaliwanagan ng Panginoong Kristo. That's why nagbabago tayo. Pag nakita nating mali, hindi natin gagawin ang mali. Ang gagawin natin ay ang pagsunod sa ating Panginoon. From disobedient to becoming obedient sons of God. Yan po ang binago sa atin ng ating Panginoon. So sabi doon, chosen race. Sabi ng Deuteronomy chapter 10 verse 15, yet on your fathers did the Lord set His affection to love them, and He chose their descendants after them, even you above all peoples, as it is this day. Sa ating mga ama, di ba pinili ng Panginoon na ilagay sa kanila ang affection? Ano po? Para sa ganun, kahit na sila mapapahamak, isasaalang-alang pa rin ng Panginoon ang kapahamakan nila. Papalitan ng Panginoon ng ibang tao para mapahamak sila para lamang ang pag-ibig ng Diyos ay manatili sa kanila. At kung chosen race sa Old Testament ay ganon, ngayong New Testament ay ganon din. Minahal tayo ng ating Panginoon. Ang mga nagsimula na kung saan ay pananampalataya even dito sa Asia. Inilagay ng Panginoon ang kanyang habag at ang kanyang biyaya upang ngayon sa panahon ngayon tayo'y magtamasa ng biyayang ito. Reserve talaga ng ating Panginoon. At ang sabi doon, kasama tayo sa chosen race, sa mga hinirang ng Diyos na lipi. At ang pagiging lipi natin is spiritual. He became our Father and we became His children. At dahil doon tayo kabilang sa lipi ng Panginoon. Kasama tayo. Ano po? At sabi doon, royal priesthood, a holy nation. Sa Exodus chapter 19 verse 6, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel. O, ang tanong ko ngayon, anak ba tayo ng Israel? Yes, by promise. Ano po? By promise, we are sons of Israel as well. Bakit po? Sapagkat dyan kay Jacob, dyan kay Isaac, pinangalanan ng Panginoon. Alin? Ang promise na lipi. Kasama ho tayo. Ano po? Kasama ka. Yes. Ikaw na nanunood, ikaw na nakikinig, kasama ka talaga. I-assure mo yan sa iyong sarili para sa ganoon, mawala ang takot. Ano po? Sabi doon, God's own possession. Deuteronomy chapter 7 verse 6, for you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people of His own possession out of all the peoples who are in the face of the earth. Akala mo ba nung makakilala ka sa ating Panginoon ay aksidente lang yan? Everything, pagka magkakaroon po tayo ng kaunawaan, and if we begin to understand everything that is happening in our life, nung makakilala ka sa ating Panginoon, hindi ho aksidente yan.
pinili ka ng Panginoon, at ng pagkapili ng Panginoon, may appointed time ang Lord. Alam ng Lord na ikay kakatugon sa Kanya. At sabi doon, nung pinili ka ng ating Panginoon, nakakilala ka sa Kanya, appointed time, ang sabi doon ay ginawa kanyang possession. Yan ang reason kapag ka isang tao inanoint ng ating Panginoon, ginawa ng Panginoon kanya, kinonsecrate ng Panginoon para maging kanya. At ang sabi doon ay hindi na tayo atin, tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo. That's why kung ikaw tinubos ng Lord, kinikilala mo ang kanyang pagtubos, you are His. Ikaw ay kanya. Kaya lang maraming tao ang ayaw mapapakialaman ng buhay. O ako naman ngayon tinubos na ng Lord, pero ayaw mapakialaman ng Lord. Hallelujah. Ano po? Alam mo, ang Lord hindi talaga papayag. Papakialaman ka talaga niya. Ano po? Papagudin ka ng Diyos para sa ganun. Wala ka ng ibang pupuntahan kundi ang ating Panginoon na lamang. At sabi nga doon ng isang newscaster, hindi kanya tatantanan. Ano po? Yan ang nais ng ating Panginoon. Yan ang gagawin talaga ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat mahal ka ng Diyos, ikaw ay sa Diyos. Hindi papayag ang Diyos na hindi kanya pipihitin. Hindi papayag ang Diyos na hindi mo siya ma-experience at mararanasan. Bakit? Ikaw ay kanya dahil tinupos kanya. Ngayon, tanong ko sa iyo, kung ikaw ay kanya, pababayaan ka ba ng Lord? Di ba hindi? Bakit ka ngayon matatakot? Ano po? Possession tayo ng ating Panginoon. He will protect us. Ang sabi nga ng salita ng ating Panginoon, my eyes is on you. Ang aking mga mata ay nasa sa iyo. Para kung ganyan, no? Nakatutok sa iyo ang mata ng ating Panginoon. Pero maganda sabi, you are the apple of His eyes. Ikaw yung apple. Pangit lang po pakinggan sa sa Tagalog eh. Ikaw ang mansanas ng kanyang mata. Medyo parang hindi magandang pakinggan. Pero pagdating sa English, ano po ang kanta? You are the apple of His eyes. Kabigha-bighani, na-attract mo ang mata ng Diyos. Kaya kung nabighani mo ang mata, na-attract mo ang mata ng Diyos, do you think meron kang kakatakutan kung siya ay sumasa iyo? Puproteksyonan ka ng Panginoon sa samahan. Don't fear. Fear not. At ang sabi doon, out of darkness, etong ganda talaga po nito. Ano po? Dati noon, ang nature natin, talagang madilim. Ano, pag titingnan natin ang kapwa-tao natin, o tayo na mismo, tayo hindi pa nakakakilala. Ano kapag ka merong isang tao di mo kilala, pinagalitan ka, minura ka, anong gagawin mo? Kanina nga lamang po, nung lumabas ako dito sa amin, papunta ako ng palengke, ano po, meron pong isang babae na nag-park ng kanya pong e-bike. Eh siguro, pinark niya doon sa gate ng school. Eh may lumabas po doon sa school na sasakyan. I think baka yung may-ari, ano po. Paglabas, hindi makalabas. Ang ginawa, iniipod yung kanyang e-bike. Ang ginawa, inilagay doon sa may kanto. Ang problema, nakagitna. Dalawang e-bike po yung nakagitna po, talaga nasa sa gitna. Hindi itinabi, kundi nilagay. Ngayon, may lalabas. Hindi makalabas dahil nakapark sa gitna. So sabi ngayon, nung dumating yung may-ari, ang sabi doon, sa iyo ba yan? Sabi nung may-ari, oo. Sabi nung ba't nakapark sa gitna? Hindi ko yan dyan ipinark, doon ko ipinark. Hindi dyan nakapark. Nagkataltalan na po yung dalawa or nagkasalitaan na. Ano po? So ano ibig sabihin ni Pastor? Ang isip ng tao talaga, madilim. An eye for an eye. Ano po? Kung mata ang inutang, mata rin dapat ang bayad. So kung pinagalitan ka, minura ka, mumurahin din. Andun lang po ako, sabi ko, pagpasensyahan mo na. Tumahimik ka na, wag mo nang palakihin. Ano po? So praise God, tumahimik naman. At nung umalis nga po yung nakatrack, ay tatawa-tawa lang sa akin, sabi, dapat talaga wag nang palakihin. Ano po? So praise God. So dito sa Isaiah chapter 42 verse 16, ang sabi dito, I will lead the blind by the way they do not know. Yung mga bulag ay kanya pong ililid. Ano po? Kanyang pangungunahan sa isang daan na hindi nila alam. Ito yung sinasabi ko kanina po sa inyo.
Natatakot tayong humakbang or hakbangan ang mga bagay na hindi natin nalalaman. Kaya nga po meron tayong laging sinasabi ng mga taga dito sa DLS, ano sabi po natin? Sunod lang ng sunod kahit hindi mo nalalaman, hindi mo naiintindihan. Ito po yun. God will lead you. I will lead the blind by the way they do not know. In the paths they do not know, I will guide them. Padalawang beses pong inulit. I will make darkness into light before them and drag places into plains. These are the things I will do and I will not leave them undone. Grabe ang ating Panginoon. Ikaw na nabubulagan. Ikaw na nadidiliman. Ikaw na ang nature ay nasa sa kadiliman pa, nasa sa kasalanan pa. Ang sabi ng Lord, nabubulagan ka, hindi mo makita ang iyong daraanan, pero ililig kita. Katulad na nangyari kay Apostle Paul. I think sa Acts chapter 9, on his way to Damascus, nabubulagan siya pero hindi siya talaga bulag, nakakakita siya. Pero yung kanyang ginagawa ay mali. Yung kanyang ginagawa ay batay sa nature na darkness na lumulukob sa kanyang kaisipan. At ang Panginoon nagpakita sa kanya, nagkaroon ng encounter. At ano sabi doon? Nabulag itong si Apostol Pablo nung makita niya ang liwanag ng ating Panginoon. Pero bagaman nabulag siya for 3 days, ang Lord ay nagsugo sa kanya ng isang lingkod niyang named Ananias upang ipag-pray siya, upang pagalingin siya at i-release sa kanya ang Holy Spirit. Then ano sabi ng salita ng Panginoon? The Holy Spirit, when He comes, He will lead you in all truth. You will discover the light of God, and in that light, you will see His light. Praise God. Kaya yung nature natin, idineklara na ng ating Panginoon na itong mga bagay nito ay gagawin niya. Ang sabi doon, out of darkness into His marvelous light in Psalms chapter 36 verse 9, for with you is the fountain of life. Ang with you is capital letter Y, which means God. With you is the fountain of life, and in your light, we see light. Until we are in our Lord Jesus Christ, we cannot see His light. We cannot understand His ways. We cannot understand His will. At sabi doon, kapag nakita mo ang liwanag niya, lahat ng bagay na naliwanagan ay nagiging liwanag. So pagpapansinin natin ito, lahat ng sinabi ngayon sa Old Testament ay binuklod sa New Testament. For we have entered the covenant in the blood of our Lord Jesus Christ. From the old to new. From the law to grace. From the temporary to permanent. From the literal to spiritual. From the flesh to spirit. Pero hindi ibig sabihin ay inabolish ang law. Kundi ito'y finulfill ng ating Panginoon. Yung law ay finulfill ng ating Panginoon. Sinakatuparan niya. Upang maitawid tayong mga tao sa mga bagay na hindi kaya ng tao, na Diyos lang ang makagagawa. Yun ay ang magkaroon tayo ng kaligtasan, tubusin sa ating mga kasalanan, tubusin sa kamatayan. Magkaroon ng kapatawaran at ng katubusan, magkaroon ng assurance sa ating Panginoon, which He sent the Holy Spirit to become a seal to us, na merong babalikan ang Diyos, may seal ng Holy Spirit. Kaya sabi doon, ipinanganak kang muli sa Espiritu. Now you can understand the things of the Spirit because you have received light. At ang Holy Spirit ang mag-aakay sa atin sa lahat ng katotohanan. Praise God. So, to have the nature originally designed by God that is in Christ, the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Yan po ang nature natin. Fear not, for number 2,
God declared your identity. Ano po? Yung kanina, pinalitan ng Panginoon ang nature natin, idineklara na ng Panginoon. Sa Old Testament pa may sinasabi ang Lord, pero sinum up ng Lord sa New Testament. At ito'y idinedeklara, ano po, sa atin. Sa Book of Romans, sa Peter, ano po, idinedeklara ito, sinum up dito, na ito ang ginawa ng Lord sa nature natin. Pero by this time, hindi ka rin dapat matakot, maging matibay ka sa paninindig at pananampalataya because God already declared your identity. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, naghahanap ka ng identity. Kaya lamang sa paghahanap mo ng identity, may identity ka sa ating Panginoon, sometimes naduduwag tayong ihayag sa ibang identity natin. Anak tayo ng Diyos. We carry something in us. We even carry the seed, the Word of God. Our Lord Jesus Christ, the presence of God, the covenant of God is in us. That is our identity. Ano po? Children of God. Anak tayo ng Diyos. Ang anak, may daladala po yan. Hallelujah. May daladala po ang mga anak. So sabi po sa verse 9 ng Isaiah chapter 43, ano po? Ang sabi po, Isaiah chapter 41. Praise God. You whom I have taken from the ends of the earth and called from its remotest part and said to you, you are my servant, I have chosen you and not rejected you. Servant tayo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, nung bago siya umakyat sa langit sa kanyang mga disciples, sabi doon sa Matthew chapter 28, ano po? Go, make disciples of all nations. So sabi doon, make disciples, we are servant of our living God. That's why kapag nag-aaral tayo, kinakailangan magkaroon tayo ng servant heart. Ano po? Pero sa harapan na, dito sa mundong ibabaw, we are servant of God, kaya nga priest tayo. Pero pagdating sa harapan ng ating Panginoon, hindi talaga matatawaran, tayo'y anak niya. Kaya lamang kinakailangan mag-function tayo dito sa mundong ibabaw as servant, kasi yung servant ay nagsaserve for the desire or at the desire of their master. They are serving the purpose of their master at yung desire ng kanilang master, yun ang kanilang ginagawa. Ano po? Kaya sabi ng ating Panginoon, you are my servant. I have chosen you. Pinili kita. And I do not reject you. Naalala ko kapag haharap sa ating Panginoon, sa Old Testament, hindi pa pwedeng humarap ang mga marumi. Ano po, kapag merong ihahandog sa ating Panginoon, hindi pa pwedeng ang handog ay pilay. Hindi pa pwedeng ang handog ay ganito. Pero pagdating sa New Testament, hindi na ang tinitingnan ay pilay ka ba physically, bulag ka ba physically, ano po, putol ba ang isang kamay mo or singkaw ba ang isang kamay mo physically, ang tinitingnan ng Panginoon ay hindi po ang panlabas, ang tinitingnan ng Panginoon ay ang panloob. Kaya sabi ng Panginoon, I have chosen you, at hindi ng Panginoon, nung piliin ka, hindi ng Panginoon tinitingnan ang panlabas. Nung pinili ka ng Panginoon, hindi ka niya i-reject, kundi ang nais ng ating Panginoon ay i-establish sa atin ang identity na galing sa Kanya. Kaya sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 5, do not fear, I am with you. I will bring your offspring from the east and gather you from the west. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Grabe ang ating Panginoon. Ano po, igagather talaga ng Panginoon. Kaya ang mga mananampalataya ng Panginoon is coming from everywhere. And God is gathering them back to Him. Ang sabi ng Panginoon, they are my sons, they are my daughters. You are His son, you are His daughter. Hindi ho yan matatawaran.
Dahil kung ikaw sinilang sa iyong magulang, inalaw yun ng Diyos. Pero nung makakilala ka kay Lord, ifo-form ka talaga ng ating Panginoon. Because God is not rejecting you. God is forming you. God has already prepared for your future or your future. Now God is preparing you for your future. Na-prepare na ng Lord yung future natin. Tayo na ang piniprepare ng Lord para sa future natin. Hallelujah. Talagang ang Lord po, grabe ano po. Sa John chapter 1 verse 12, ito ang sabi, but many as receive Him, ang kausap dito po ay yun pong mga mananampalataya na nadudoon po sa, or mga Hudyo, ano po, ang kausap dito. Ang sabi doon ay, kung tinanggap nila ang ating Panginoon. Ang sabi doon, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. So ito yung mga tao, mga hinirang ng Diyos nung time na yon sa bansang Israel, na sabi doon, kung tatanggapin ng sino man ang Panginoong Jesucristo, ibinibigay niya ang karapatang maging anak ng Diyos. Pero sa mga hindi nakakita sa Panginoon, sa mga Gentiles na katulad natin, ano naman ang sabi doon? Even to those who believe in His name. Sa mga nanalig sa kanyang pangalan, at tayo yon nanalig sa kanyang pangalan, hindi natin nakita ang ating Panginoong Jesus, hindi natin nakita ang kanyang pagkapako, but we believe in the Word of God. Ang sabi ng Panginoon, if you believe, I gave you the right to become children of God. Ngayon mo sinuhin ang sarili mo na ganito lang ako. Sabi ng Lord, hindi ka ganyan lang. You are my child. At kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na pipitsugin ka. You carry something in you na dapat matikman, maranasan, at makahawa sa iba. Hallelujah. Ang buhay natin ay hindi buhay na walang purpose. May purpose si Lord. At kung tayo po ay anak, hindi papayag ang Diyos na hindi tayo matututong sumunod. Yan ang dahilan kung bakit po merong training. Yan ang dahilan kung bakit tayo po ay ini-stretch, binabanat, binabakbak, binubunot. Bakit? To build Christ in us. We are children of God. Kaya na sabihin sa iyo, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Huwag mong ikahiya si Lord. More farther, huwag mong ipahiya si Lord. Bakit? Kailanman wala ang Lord planong ipahiya ka. Minsan kaya tayo napapahiya sa kagagawa natin. Wala ang Lord plano na ikaw ay i-turn down to fail us. Ang gusto ng Lord, isama tayo sa parada ng tagumpay. Kaya yung katagumpayan, pag tagumpay ka, celebrate it with two hands up high, praising God and bringing back all the glory to God. Huwag mong ikahiya. Ano po? Bakit? Ang Lord, ibinigay na sa iyo ang iyong tamang identity. You are children of God. Meron bang anak na tama ang kaisipan, ikinahihiya ang kanyang magulang? Di ba wala naman? Pag hindi tama ang kaisipan, yun ikinahihiya ang magulang. Pero kapag tama ang kaisipan mo, kahit pa umidad na magulang mo, hindi mo ikahihiya ang magulang mo. Kung tama ang kaisipan natin sa ating Panginoon, kailanman hindi natin siya ikahihiya. Ipagmamalaki pa natin siya. Why? Yung hindi kayang gawin ng tao, ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Fear not. Why? Because God declared who He is to you. Yan po ang number 3 natin. Idineklara na ng Panginoon kung sino siya sa atin. Sabi ng verse 10, do not fear, I am with you. Grabe ano? Sabi ng Lord, huwag kang matakot. Ako'y kasama mo. Ako ang pagka atin po in-stretch at saka in-expound.
Ako'y kasama mo. Ako ang backup mo. Ako ang tutulong sa iyo. Hindi kita pababayaan. At ang sabi ng ating Panginoon, do not anxiously look about you. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Bakit? Sabi ng Lord, huwag mong maliitin ang sarili mo. Kasama mo ako. Huwag mong maliitin ang sarili mo. For I am your God. Woo! Hallelujah! Sa ating Diyos, kasama natin siya. Kaya sabi ng Panginoon, kung kasama natin siya, huwag kang matakot. Huwag mong tingnan ang sarili mo bilang maliit dahil kahit maliit ka, may Diyos ka sa likod mo na kayang gumawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Hallelujah. At sabi ng Panginoon dito, hindi lamang ako ang gagawa, but sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, gagawa ako, pero gumagawa ako sa iyo at gagawa ako sa pamamagitan mo. Ibig sabihin, ang Lord will work in you and will work through you. Kaya sabi ng Panginoon dito, I will strengthen you. Palalakasin kita. At eto po ang napakaganda. Surely, surely, I will help you. Bakit ka ngayon matatakot kung ang Panginoon sinigurado sa iyo at binigay ang kasiguraduhan na ikaw ay kanyang tutulungan? Next, surely I will uphold you. Hahawakan kita. Kahit ano ang meron, sasagupa sa iyo. Hindi ka matitinag dahil hawak kita. I will establish you with my righteous right hand. Matuwid pa rin kahit pa sabihing ikaw ay nahihirapan na, nasasakta na, ang Lord ay kikilos at pagkilos niya, ang pagkilos ng Diyos not to compromise. Kaya wag rin tayong mag-compromise dahil natatakot tayo. Ano po? Alalahanin mo ang Diyos. Huwag kang mag-compromise dahil kahit na ano mangyari, masamain ka man ng tao, basta hindi ka nagko-compromise at sumusunod ka sa ating Panginoon, righteous ang right hand ng Lord. Tutulungan ka niya. Hindi mo man makita ngayon, darating ang panahon, mauunawaan mo at makikita mo. God will vindicate you. Hallelujah. Sabi doon, He will strengthen you. He will help you. He will uphold you. Kaya ano man ang kinasasadlakan mo ngayon, meron kang problema, huwag kang manghinawa. Okay lamang na yung damdamin mo medyo naapektuhan. Pero go back to God. Bumalik ka sa ating Ama. Bumalik ka sa Diyos. Palalakasin ka ng Panginoon. Hindi ka looban ng Panginoon, mananatili kang mahina. Hindi ka looban ng Panginoon, mananatili kang tinutukso. Hello? Tutulungan ka ng ating Panginoon at ibabangon ka ng Diyos. Huwag ka lamang magko-compromise. In Psalms chapter 48 verse 10, as is your name, O Lord, so is your praise to the ends of the earth. Your right hand is full of righteousness. Kaya hindi natin pwedeng i-expect ang Lord na pagkatapos natin gumawa ng mali, ay ibe-bless tayo. Ang Diyos kikilos sa pamamagitan ng kanyang kamay at pagkilos ng kanyang kamay, yung lahat lamang na ginawa natin ayon sa kanyang kalooban, pag kumilos, yun ang napapagpala. Kaya hindi pa pwedeng, Lord, ako na may anak mo, ay ang aking ginawa, ay anak mali yan. Ay Lord, ay pagpalain mo ako. Paano ka pagpapalain? Kagaya ng salita ng ating Panginoon, kung hindi tayo makikinig, pero hindi sapat na makinig ka lang. Pagkatapos mo makinig, magnilay ka din. Para makonect mo sa sarili mo, sa mga in-store na ng Panginoon sa iyo before, sa spiritual thoughts, together with spiritual words that are coming, it is becoming spiritual wisdom in us. Ngayon, kaya tayo pumapalya, nakakalimutan nating magnilay. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag mo kakalimutang nilayin ang aklat na iyon, araw at gabi, upang, ang sabi po doon, meditate, read, tapos meditate. So, hindi sapat na ikaw ibinabasa mo lang.
mag-meditate ka. Upang ang lahat na nakasulat doon, you will carefully do according to what is written in it. Yan ang nais ng ating Panginoon. Ano po? Ngayon ang challenge ay ito. Will you stay in fearing or will you stay in fear, knowing God has already declared your nature? He already declared your identity. He already declared who He is to you. Mananatili ka pa rin ba na takot? Sapagkat ang takot ay hindi mula sa Diyos. Pero kung ikay magsisimulang magtiwala kay Lord at establish mo, ayusin mo yung compulsion mo na alam ko na ang nature ko ngayon. Alam ko na ang identity ko ngayon. Alam ko na kung sino ang Diyos sa akin. Ano pang ikakatakot mo? Sabi na ng Lord, tutulungan ka niya. So don't stay in your fear. He is able to strengthen you. He is able to uphold you. And He is able to use His right hand for you. In Genesis, God said to Abraham, walk before me uprightly. And to your children, I will be God to them. Will you allow God to be God to you? Kasi children tayo ng Lord. Ang tanong lamang ngayon, gusto ng Diyos magpaka-Diyos, iaalaw mo ba ang Diyos magpaka-Diyos sa iyo? Pag nagsimula kang ialaw ang Diyos na magpaka-Diyos sa buhay mo, yung lahat ng fear mo, ma-overcome mo. Yung lahat ng hindi mo magawa-gawa dati na alam mong tama, magagawa mo sa tulong ng Diyos. Ano po? Bakit? Kasi siya ang kasangga mo. Siya ang backup mo. In Isaiah chapter 41 verse 10, uulitin ko po sa uling pagkakataon. Do not fear, for I am with you, says the Lord. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. So ngayon, yung sinasabi natin na takot ako, mahirap aminin, pero ngayon ay babalik na rin ng Diyos. Meron kang kalakasan, meron kang Diyos, kaya wala kang dapat katakutan. Nawa na pagpala tayong lahat ng ating Panginoon sa Kanyang salita, fear not, because to those who do not fear, greater things awaits for you, prepared by God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga ang nais mo'y kami palakasin mo, God. Tunay nga, Panginoon, sinabi mo na noon pa, O Lord, ang aming nature. Binago mo kami. Pinalitan mo ang aming nature, O Lord. Ganon din, Panginoon, sinabi mo na noon pa ang aming identity. Na, Panginoon, kami po'y iyong anak. Na ito, Panginoon, ay hindi namin maialis sa amin. Ngunit pwede ito, Panginoong, nasa sa amin, ngunit hindi namin pinaninindigan. Tulungan mo po kami sapagkat yan ang iyong pangako. Magpaka-Diyos ka sa bawat isang naririto. Magpaka-Diyos ka po sa amin. Willing kami, Panginoong, buksan ang amin pong mga puso. Willing kami, Panginoong, magpabago ng amin pong kaisipan. Pahawakan sa iyo, Panginoon, ang aming mga nararamdaman. Because we believe that you are God and nothing is impossible with you. Akayin mo kami, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng kadiliman. Akayin mo kami, Panginoon, patungo sa kaliwanagan. So that when we see your light, we will see the true light. We will see your truth, O God, and we will have your truth. Thank you, Father, sapagkat ang dala ng iyong salita sa amin ay buhay. Hindi kami nawawalan ng pag-asa. May assurance kami, Panginoon, na kami tatalima sa iyo. Back up namin ang langit, sapagkat back up namin ang aming Diyos, ang aming Ama. Thank you, Father, sa buhay po nila Pastor Dong. Minsan pa, inilalapit namin sila sa iyo, God.
Dalangin ko, O Diyos, saan man sila naroon, gawin mo silang pagpapala sa mga taong nakakahalubilo nila. For they are blessed to become a blessing to many. In Jesus' name. Sa lahat, Panginoon, ng lingkod mo na naririto, lahat ng mga anak mo na naririto, mga anak mo, Panginoon, na tinawag mo, pinili mo, bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas so that we will not fear, but we will trust in you. Thank you, Father. To you all the praises, to all the glory. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Shall we all say, Amen and Amen. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Do not fear. God is with you. God bless you.